Tapos include us in the investigation you are doing. Utos kasi yun eh. Huwag kayo maniwala sa bawat espiritu. Subukin na lang naanib sa amin, ligtas na. Hindi ganon. Hindi kami naniniwala sa ganon. Kami, kahit kaanib ka pa, pag hindi ka susunod, di ka maliligtas. Parang si Judas. Si Judas nga kaanib eh. Apostol yun eh. Si Ananias at si Sapphira. Kaanib din sa iglesia yun. Si Hymenaeus at Alejandro. Si Diotrephes. Kaanib din sa iglesia yun, pero hindi maliligtas yun kasi gumawa ng mga katraiduran yun eh. Kaya, hindi totoo na kung naanib, ligtas na. Ang naanib na maliligtas, yung sumusunod. Pero pag hindi sumusunod, hindi rin maliligtas. Yan ang dapat mong maintindihan. Ngayon, namimili ba kami ng susundin? Siyempre, mamimili ka. Hindi naman lahat ng nasa Biblia susundin mo. Ang susundin mo, yung nasa Ebanghelyo. Pag wala sa Ebanghelyo, hindi mo kailangan sundin. Halimbawa, utos kay Noe at saka sa kanyang mga anak, magpakarami kayo. Utos kay Eva at kay Adan, magpakarami kayo. Kaya sa panahon nila, para sila dumami, kahit magkapatid, nagpapangasawahan. Ngayon ba, susundin mo ba yun? Pag sinabi mo hindi mo pinipili yung utos na susundin mo, wala ka sa sarili mo. Utos kay Noe, gumawa ka ng daong. Ikaw ba, gagawa rin ba ako ng daong ngayon? Lako, anin mo yun. Hindi naman utos sa'yo yun eh. Maghandog kayo ng baka. Susunugin mo yung baka. Iahandog mo sa dambana, sa altar, sa Diyos. Ngayon ba, utos ba sa atin yun? Maghandog ng baka? O kaya ng tupa? O kaya ng kambing? Hindi utos sa atin yun. Ang utos sa atin yung Ebanghelyo. At yun ang nasa bagong tipan. At sa Ebanghelyo, ang utos hindi ikapo. Ang utos, sa basahin natin sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipili, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang pagbibigay ngayon sa bagong tipan. Magbigay ayon sa pinasya ng puso. Ang pinagpapasya ng Diyos, yung puso nung nagbibigay. Kasi nung dati sa Israel, ang utos sa kanila noon, ikapo 7:5 ng Hebreo. At katotohanan ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan sa makatuwid ay sa kanilang mga kapatid. Bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Ang inutusang kumuha ng ikapo, yung mga saserdotes Levita. Sabi doon, yung mga anak ni Levi na tumatanggap ng katungkulang pagkasaserdote, merong utos na kumuha ng 10 bahagi sa kanilang mga kapatid, sa mga Israelita. Kaya lang, pagdating ng Panginoong Jesucristo, pinalitan na yung pagkasaserdote Levita, 7:12. Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nung palitan yung pagkasaserdote ng mga Levita, ang ipinalit ay si Kristo. Kailangan din naman ang wikang palitan ang kautusan. So nagkaroon ng pagpapalit sa kautusan. Kaya sa panahon Kristiyano, iba ang kautusan. Ang kautusan yung nasa Ebanghelyo. Ngayon, ang tanong natin, yun bang pagdadamit, kautusan ba ng Ebanghelyo yun? Unang Timoteo 2:9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at pinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Okay, tamo, batas ng bagong tipan nyo na ang babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman, may hinahon, etc. So, merong batas ang Ebanghelyo sa pagdadamit. Kung meron batas sa matandang tipan sa pagdadamit, sa Ebanghelyo meron din batas sa pagdadamit. Ngayon, kung meron batas sa matandang tipan ng pagbibigay, sa bagong tipan meron din. Kaya lang, iba yung sa matanda kaysa sa bago. Kasi sa bagong tipan, magbibigay ka, hindi ikapo. Ang ibibigay mo ayon sa ipinasya ng iyong puso.
Yun ang nakasulat sa Biblia. Sana naunawaan mo. Si kapatid na Don Kapulong. Go ahead, Taguig, please. Opo, kapatid na Daniel.